Magandang araw po sa inyong lahat. Ako uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito ngayon, nawiwindang po ang China dito po sa sinasabi ni PBBM na hindi ako aware na may ganung agreement. Okay, yan po pag-uusapan natin. Ah, eto ha, sabi rito ni Anyo, this administration, eto galing ito sa Duterte administration. Sabi niya ha, this administration is not aware of any secret or gentleman's agreement. And if there was such done under a previous administration, the same has been rescinded. Nako, mga kababayan, ang lawak pala nun, no? Alam ko lang kasi yung sinabi ni PBBM na yung subject ng pagbawi niya kung meron mang ganong kasunduan ay yun pong paghatak ng BRP Sierra Madre. Hindi po kabilang ang iba pang ah, ano ba 'yun ang tawag rito? Demons agreement, 'di ba? They're demonizing the integrity of our country. Sabi niya, we should not fall into a trap which clearly seeks to sow division in our country and weaken our resolve as in asserting our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. I love this part. And then the sovereignty. Why? Ito po kasi, gaya na sinabi ko sa inyo, ang basis po ng sovereign rights is UNCLOS. Okay? Sinasabi nila walang sovereignty doon at walang jurisdiction. Pero sa Pilipinas meron po. Kasi bago pa magkaroon ng effectivity ang UNCLOS, PD 1599, diniklara na po ni Apulacay ang sarili nating iised. Plus, ito pong PD 1596 niya, nung inanex niya ang Kalayaan Island Groups, ang treatment niya doon ay mga isla ito at capable na makapag-draw ng baseline to establish a 12 nautical miles plus the 200 nautical miles EEZ. Kaya po yung lugar na yan, katulad ng China na kiniklaim nila na sila ay merong kapangyarihan na mag-exercise ng jurisdiction, ang Pilipinas, base po sa PD 1596, ay meron. Kaya po, tamang binabanggit na nila to. Tamang ginagamit nila to. Itong dalawang ito. Because ang basis nito ay ang PD 1596. Okay? At napagtibay lang po ang karapatan natin sa EEZ sa dalawa po. Una, ang PD 1599 at ang pangalawa ay ang UNCLOS. So kung alin lang po doon ang magiging tugma sa interest natin, yun lang po ang dapat nating i-adapt. Okay? Ganun lang yun. Pag merong mga contradiction, hindi pwedeng mabaliwala kung ano ang nagbibigay sa atin ng mas magandang bentahe. Okay, sabi rito, ito naman yung sa yung kay Wenbin. Sabi ni Wenbin, China and the Philippines reach common understandings and properly handling the situation at Ayungin Shoal. These common understandings were reached not only during the Philippines' previous administration but also its current administration. Ako po'y naniniwala dyan na totoo yan. Na hindi nagsisinungaling ang China na sinabi na aware si PBBM that he has been well briefed dyan po sa agreement na yan. Okay? Bakit? Kung inyong maaalala, ito pong si Wang Zilian, yung ambassador nila, palagi yan sa BBM HQ mula pa nung bago pa manalo si PBBM. Naalala ko nga nung pagpunta ko ron di ba? Bihira lang ako ron. Pagpunta ko ron, sabi nila maraming mga incheck sa taas, doon sa 7th floor. Anong ginagawa ng mga incheck? Ako, alam ko na. Alam na nilang mananalo si BBM, so they're starting making friends with him. And also, para po lasunin ang isipan niya na meron kaming agreement ng mga nakarang administrasyon at kailangan itong aming friendship irespeto mo at kailangan sundin mo rin para makautang ka. Ganun lang yun. Okay? Now,
si Wang Zillian din, 'di ba? No, nagsubmit ng credential. Sa tingin niyo kaya magsasubmit lang ng credential, kailangan pumunta ng BBM HQ, hindi pa presidente si PBBM noon? Oh, 'di ba? Dapat magsubmit ng credential sa Malacanang. Oh, alam na natin 'yon, bini-brainwash na nila, tinataniman na nila na kung ano-anong kabulastugan ng isip ng bagong presidente bago pa ito makapanumpa. Ngayon, ah siyempre, ano ba yung sinasabi nila ron? Ang sinasabi nila, yung agreement diyan ay hindi magre-reinforce ang Pilipinas, hindi na diyan sa BRP Sierra Madre. Sa madaling salita po, pababayaan ng Pilipinas yan na kusang mabulok, kusang magiba. Oh. Tapos, anong mangyayari? 'Di ba? Common sense na lang eh. Anong mangyayari doon? Wala na. Makokontrol na nila yan. Ang China, walang pakundangan ito doon sa declaration, yung DOC, Declaration of Conduct, yan po sa South China Sea, noong 2002. Nilalabag nila yan palagi, katulad na lang ginawa nilang pag-develop ng yung artificial islands doon. Oh, ang nakalagay doon, bawal i-militarized. Ano bang ginawa nila sa mga artificial islands nila? And besides, yung iba doon nakasubmerge. Pero ba't nila kinuha? 'Di ba? Katulad yung Mischief Reef noong 2005, naka-submerge 'yun. Oh. Bakit nila kinuha? Anong ginawa nila? Tinayuan nila. So, tinatali po nila tayo sa mga ganong klaseng agreement. Ngayon, ang approach po ng ating presidente ngayon is yung transparency. Yung transparency po na ang mga Pilipino ay dapat nalalaman ang nangyayari diyan. 'Di ba? Ngayon, kaya nga sinasabi natin, dapat itinuturo din yan sa mga eskwelahan. Ano ang kasalukuyang lagay ng ating claim, yung Sabah claim at yung dyan po sa West Philippine Sea. Para alam ng mga Pilipino, pagdating ng susunod na henerasyon, bakit ang ating dakilang Vice President na DepEd Secretary, hindi ito man lamang sumasayad sa kanyang isipan na maipaturo sa mga estudyante bilang bahagi po ng curriculum. Dapat may ganun eh. 'Di ba? Naalala ko nung araw, dinodrawing pa namin. Dinodrawing pa ho namin. Ewan ko sa inyo. Baka painting. Kami yung dinodrawing pa namin. Kayo, Corisa, dinodrawing nyo yun? Yung mapa ng Pilipinas. O, tapos minimemorya namin yung mga probinsya. Kaya nga ako bilib na bilib sa tatay kong pinanganak noong 1926. Dati ho kasi 12 regions lang. Kabisado niya. Ano-ano ang probinsyang nasa Region 1 hanggang Region 12. Okay lang, Mactan din. Ganun din daw pala. Dodrawing namin yun. Tapos obligasyon. Ako, dinodrawingan ko noon, babasain ko ng gas, yung papel, babakating ko yung kalendaryo namin galing ng Mercury Drugs. Tapos may memoryahin ko yung laman. Kailangan yun. Gagawan ko ng acronym para mamemorya ko yun. Ganun kami. Ngayon, SMIO. Nakakatawa lang mga kabataan ngayon. Hanap kayo ng kabataan, yung mga nandito sa Pilipinas. Tanongin ninyo, ano ang mga lungsod ang nasa loob ng Metro Manila? O kaya, ano ang pinagkaiba ng Metro Manila at ng National Capital Region? Masisira ang ulo ninyo sa sagot. Yung Bulacan nga lang, hindi alam ng iba na probinsya pala. Yung Montalban, Rizal, hindi nila alam na probinsya pala. Ay nako. Ngayon, ganun po ka-importante na dapat ay inaaral din po yan ng mga bagong henerasyon. Now, going back. Sabi rito these common understandings were reached not only during the Philippines' previous administration but also its current administration. Ito po, kung nalaman ito ng taong bayan, malalagay po talaga sa pagpuna yung mga nakaraang presidente. Ako'y naniniwala na ito po ay nagmula itong ganitong kasunduan, the time of Gloria Arroyo. Kasi nung panahon ni ERAP, ang kanilang pinag-uusapan,
Bagamat may mga resupply tayo doon, ang pinag-uusapan nila noon ay alisin ang BRP Sierra Madre. Bakit? Kasi po, napapahamak yung kanilang plano na sakupin din yan. Dahil ang plano nila ay paikutan nila. Paikutan nila yan. Yung Recto Bank. Yan ang target nila. Ngayon, ilang nautical miles lang ang diferensya niyan. Nasa parting malayo-layo lang ng Palawan. Ito yung Mischief Reef or yung Panganiban Reef. Nandito naman po itong Ayungin Shoal. Tapos nandito naman po yung Sabina Shoal. Tapos Palawan. Ang rendezvous nila ng mga resupply natin, yung bangka, yung Coast Guard, at yung Navy, yung mga personnel, doon po ang rendezvous nila sa Sabina Shoal. So ang target ng China dyan ay ma-occupy at ma-fortify din itong Ayungin Shoal. Next is Sabina Shoal. Di napaikutan na nila, na letter C na nila yan. Tapos, di ba't nakwento ko sa inyo, ayon sa aking pinsan na nasa real estate, sa Palawan, yung mga pabahay ni PBBM na proyekto, pending po hanggang ngayon daw. Bakit? Dahil ipinagkalat ng mga inchik na nakabili ng mga lote, ng mga inchik na nakaasawa nangasawa ng mga Pilipina doon, at nabili nila yung mga shorelines doon, nako, at walang makapasok. Kung merong nakakapag-beach, doon lang sa mga maliliit na portion. Pero yung mga malapit mismo diyan, nakatutok na diyan mismo, wala na hong nakakapasok. Ang pinagkalat pa nila, anytime daw po matatanggal si PBBM sa pwesto. So sa mga lugar na kontrolado nila ng mga incheck, yun ang pinagkakalat nilang matatanggal si PBBM. Natural. Yung mga gagawa doon, yung mga investors, titigil sila, hindi sila magtutuloy. Ano resulta? Walang proyekto ron sa lugar na yon. Ano mangyayari? Kawalan ng trabaho, kawalan ng oportunidad, dadami NPA. Dito ang tuwa itong mga kalaban ng gobyerno. Di ba? Now, sabi rito the Philippines keeps denying these common understandings. See? This is a common understanding na kung saan, yung sabi kong nabuo yan panahon ni Gloria Arroyo, ay kung kay ERAP, hindi na talaga aalisin, okay, naniniwala na kami na hindi na talaga aalisin yan, binudol kami ni ERAP, naglagay dyan, tapos nagdahilan na aalisin, kaya lang nasira ang makina, kaya naman, kung hindi sira ang makina, walang hatak, o kaya naman, low tide, hindi mahihila, nag-offer ang China na kami na lang magpapadala ng mga barge na hahatak. Dinedma na sila ng gobyerno. Noong time ni Gloria, yan na. Di ba? Uy, sino yung prof mo sa UE? Sinong prof yan? I'm from UE. Okay, ngayon, balikan lang natin to. Yun. So, ito po, nung panahon na ni Gloria Arroyo, hindi man nila to, pero common sense dictates or suggests na ganito yan. Noong 2005, hindi ba't isang tuta nila rito si De Venecia ang umamin base rin sa nilabas na video ng The Correspondence, yung two-part videos ng 2005 na JMSU. Na base sa kanyang suggestion, mainam ng pakinabangan natin yan with a partnership ng China. So nagkaroon ng JMSU agreement, which is later on, ngayon lamang po, noong nakarang taon lang nadeklara unconstitutional, kung kailan useless na. Diba? Ano ang kapalit? Bakit pinasok ni Gloria Arroyo ang JMSU? Makapangutang. Walang yung buhay ito. Hindi nga binenta. Isinangla po. Isinangla, di ba? Meron tayong ZTA deal. Panahon sa China rin yan. Di ba? Bulilyaso rin yan. Pero yung para makapangutang, tawag dito, 8 billion pesos 2005. Isipin mong dahilan yun para makapangutang. So ngayon, ano nangyari? Siyempre, inayunan nila
ang interes ng China. Hindi naman papayag ang China nang walang nang walang collateral nang walang kapalit kumbaga. 'Di ba? Na o sige, payag kami GMSU. Hindi nyo i-recognize na ang aming claim na 9 dash line. Pero ano kapalit? Wag na kayong magpapadala ng mga pang-reinforce, hayaan niyo na lang 'yan. Wag niyo nang iko-construct 'yan, na wag na kayong magtatayo ng diyan ng tawag dito, permanent na base. Kaya nga po lumabas yung 2002 yung Code of Conduct, 'di ba? Para maplantsa tayo. Now, and again, this is my belief. Personal ko lang ito. Sang-ayon. Kaya po nabuo yung deal. Tapos, marami na pala tayo rong mga Pilipino na mga nag-invest na sa tulong rin ng PNOC. Nag-research na sila. Ano nangyari nung time ni Gloring? Pinalayas sila. 'Di ba? Ang saklap. Kawawa naman. Gumastos na sila. Alam ko may video akong in-upload niyan Dahil tinalakay ko dati yan last year. Tapos, dumating tong panahon ni Pinoy, nagkagulo rin sila ng China, pero may mga pruwebang nakikita natin ngayon na nagkaroon din, sumang-ayon din sila sa tinatawag na to na common understandings. And this common understanding na tinatawag po nila ngayon na status quo. Ang status quo ay yung common understanding po na hayaang mabulok ang BRP Sierra Madre. Alam ng China sa paglipas ng panahon. At eto nga, nung kausap namin si Tariela kahapon, sabi nga niya sa amin baka isang bagyo na lang, magiba na yan kung hindi yan nire-reinforce. Ang tanong nga, bakit nung panahon ni Digong, palihim na ni-reinforce nila yan? Kasi kung nagiba yan nung panahon ni Digong, magwawala ang mga Pilipino. Baka yung kanilang laging pinapangarap na maging mataas yung kanilang trust and approval ratings, mauwi po sa 0. Mauwi ho sa 5 o 4. Kumbaga sa college. Kaya ni-reinforce nila ito para bahala nang maapektuhan ang Marcos administration. 'Di ba? O kung sino yung susunod. Tapos ang gagawin ngayon, yung sumunod na administrasyon, ito yung kinukulit nila, galang ninyo yung kasunduan dyan kasi ang nakataya dyan ay ang integridad ng bansa. Yun pala, hindi nililinaw ni Digong sa atin kung ano yun. Yun pala, pababayaan, pag common understanding na pabayaan ng mabulok yan, BRP Sierra Madre. Tapos hindi rin tayo magtatayo ng permanent structures. Natural, ayaw ng mga sundalong tumambay sa kalawang at wala tayong permanent structures. 'Di ba? At kung yan ay mabagyo, i-rescue ng China. Baka sila pa gumawa ng artificial bagyo dyan O kaya nga nila noong Beijing Olympics na i-divert ang bagyo, kaya rin nila na dyan magpabagyo. 'Di ba? Tapos niyan, i-rescue nila. Sabay hindi na nila lilisanin yung lugar. Pag finortify nila yan, may magagawa ba tayo? Kaya ba nating pigilan yan? Gaya na nga po ng sinasabi ni Daddy Diggs, I do not think so that the Americans will die for us, for the Filipino people. Tangina nyo. 'Di ba? Totoo yun. Kaya nga, dapat, bago pa tayo dumating sa sitwasyon na ganoon na masusubok natin ng mga Amerikano, and according to him, na isang dating Pangulo ng bansa, na isang sosyalista, isang dapat maaasahan natin sa pagiging makabayan, isusulong ang interes ng bayan natin, dapat ay sang-ayunan niya ang failure niya na dapat ay magawa ngayon ni PBBM, magtayo dyan ng permanent structure. Magiba man yan, i-junk shop na lang ng China yung bakal dyan, kanila na, kahit na 4 pesos ang kilo ngayon, okay lang. At least meron tayong permanent structure dyan na konkreto. 'Di ba? Yan lang dapat na gawin ngayon. Lalo na ngayon
Maganda dahil unti-unting lumalakas yung ating defense capability. Maybe in just a matter of years or months, di ba? Mas lalo nang maging malakas ang presensya natin dyan po sa WPS. We need to fortify what is ours. Based on UNCLOS, we have the 200 nautical miles, EEZ, na kung saan bahagi rin po niyan ay ang obligasyon na ipagdepensa ito. Meron tayong lumang basehan, yung PD-99, na tayo po ay may EEZ dyan na hindi lang kasing disenyo ng EEZ na provide ng UNCLOS. At meron tayong karapatan dyan na kung saan, eto po, meron tayong yung KIG, kahit na yung Pag-asa Island, the municipality ng Pag-asa Island, ay bahagi ng Pilipinas. Diba? Yan ay base naman sa PD 1596 ni Apo Lakay, yung dalawang PD na yan. Ngayon, ang estilo po ni PBBM na ginagawa ngayon dito, na ito ay sinasabi nga niya, ang diskarte po kasi ng pagtanggi dyan ni PBBM ay ganire. Hindi niya kinikilala kasi nga daw, wala naman daw, kung walang dokumento, walang ebidensyang konkreto na nagpapakita ng may ganong agreement. And therefore, hindi po kasi ito pwedeng gamitin ng China na, hey, we had a common agreement. Diba? Lalo ngayon, dinideny ng presidente ng Pilipinas, nalalagay po sa alanganin. At yung pag-assert natin, very effective itong pagpunta ng BIFAR doon at ng Coast Guard sa Scarborough Shoal. Na ipakikita uli sa international community na ang Pilipinas ay nakakagalaw doon. Nakikipagmatigasan tayo sa claimant na China. Na diniklara na ng 2016 yung arbitral ruling na hindi pwedeng gamitin ng China ang 9-dash line or 10-dash line, mag-claim ng historical basis. At kung ano man po, kung ang magkakaroon man dyan ng tinatawag dyan na status quo, dapat ang status quo po ay nakabase sa 2016 arbitral ruling. Yun po yung dapat na magiging pundasyon nito. Hindi doon sa trip ng China. Yan. Diba? Para po nakikinikilala doon, ano ba ang pabor para dyan sa Pilipinas. Kasi pabor sa atin eh. Tayo ang mag-dictate. Dahil tayo pinakamalapit. Itong mga to intruder lang dyan. Mga intruders lang sila. Diba? Naalala ko sabi nga ni Triela kahapon. Kasalanan ba ng mga Amerikano? Na nung nawala sila rito noong 1992, nawala na yung mga Amerikano rito. That's the final date talaga, 1992. But 1991 umalis sila dahil po sa Taal Volcano. 1995 anong ginawa nila? Kinuha nila kay Ramos yung isa. Yung Mischief Reef or Panganiban Reef. Kasalanan ba ng mga Amerikano 'yan? 'Di ba? Alam naman na po lahat ng 'yan, target ng China na makuha. Pero nagawa lamang ng China 'yan 3 years later nung wala na ang mga Amerikano rito. At yung nasiguro ng China na ala na talaga kasi po yung 1991 na yung proposed treaty na US, yung RP-US Friendship Treaty of 1991 na good for 10 years renewable plus rental fee sa Pilipinas ay ibinasura nila Juan Ponce Enrile. Ay, Mount Pinatubo pala. Sorry, Mount Pinatubo. Yung pumutok na yon. 'Di ba? Yung magnificent. Okay? 12 magnificent senators na feeling makabayan. Ano nangyari?
Itrinap ng China si Tabaco sa isang agreement na wala namang kwenta, bagkus common sense na lang. Ang agreement na yun po nila ni Tabaco at ng China ay proteksyon ng mga negosyanteng Pilipino at Chino sa Pilipinas at sa China. Yun lang. At magkakaroon po ito ng magti-take effect ito 3 years later. Kaya po 1995. 1994, they started grabbing the Panganiban Reef. Tinayuan nila ng kubo na ang hagdanan ay pa-ekis-ekis. Nung makita ko picture, sabi ko po, tragis, ano to? Aswang ba yung aswang ba yung tutuloy rito? So, fisherman's shelter daw. Eh, wala mo makaakyat doon. Ang taas-taas. Kasi nga, pag nag-high tide, mawa-wipe out yung kubo. But it was just a dummy. Pagdating noong 1995, nakita ng mga mangingisdang Pilipino na meron na pong sintaba ng poste ng Cebu, yung Cordoba link, ang nilagay ng mga Chino doon. Tapos sa ibabaw, meron ng sahig. Oh, meron ng hexagon diyon or octagon na mga tent. Anong ginawa po ng Philippine Navy ron? They tried to retake it. Nakipagpatayan sila ron, nakipagbarilan ng 1 oras at kalahati. Ang problema, wala naman pong tinamaan. Tapos, tuluyan na pong nalisan. Ang mga tao natin, ang mga Navy natin, they're willing na talagang i-retake yun at hindi pa ganun kalakas ang China nun. Kaya ang problema natin, siyempre, baka presidente, tinawagan. Di ba? Oh, tikom na tikom yung panahon ni Ramos doon. And at the time, Erap was a vice president. Nanonood lang si Erap. Kasi nga, hindi niya mandato yun. Pero siniguro niya na pagkatapos nito ni Tabaco at siya na presidente, papalitan niya ang ating mata sa West Philippine Sea. Ang ipinalit niya yung kasunod nito, ang Ayungin Shoal. And to make it effective ang presence natin, nilagay nila ang BRP Sierra Madre. And then ang Scarborough Shoal, nilagyan nila ng BRP Benguet na ngayon po gumagana pa. Kasi inalis nila kalaunan yun. Di ba? So itong ginagawa ni PBBM na pagdi-deny sa agreement na yan, kasabay ng pagbawi sa kung ano man ang mga kasunduan na yan na pinasok ng mga taksil, abay dapat po tayong magpasalamat. Lalo na yung mga yung mga kung buhay pa yung mga presidente na yan, katulad ni Gloria Arroyo, nito ni Pinoy, wala na eh. Pero they agreed na hindi po tayo magpapadala ng reinforcement doon. Tubig, alak, babae lang po at pagkain. Ay, hindi, walang babae. Yun lang po yung padadala doon. Rotation, Rory lang talaga. Dahil ang China, hindi rin naman po tumigil nung panahon ni Pinoy. 2012 yung standoff, nagdemandahan ng 2013. Pero ang China, nakikipag-meeting pa rin po sa mga taga-DND natin at sa DFA na sinisiguro nila na walang reinforcement ang magagawa. Kasi magkaiba naman po ang usapin ng Scarborough Shoal at ng Ayungin Shoal. Diba? Panahon ni Digong, talagang totally. Buong Pilipinas, idinaan sa biro, gawin na lamang daw pong probinsya. Diba? Kahit sa pagbibiro, hindi po dapat ginagawa yun. Kasi ang dahilan niya, madaming pera ang China. Yun nga yung video na sinasabi ng iba na nagmukhang kwarta si Digong. Kasi paulit-ulit niyang sinasabi yon na maraming pira. Diba? So itong ginagawa po ni PBBM, effectively, takuha niya uli ang Scarborough Shoal. Tapos, itong Ayungin Shoal, effectively, kahit po nawa-water cannon tayo doon, hindi po makaposisyon ang mga Chino. Kasi ayaw rin po ng Chino. Di ba? Ultimo ang Amerika eh. Napilitan ng Amerikang linawin na kabilang na ang South China Sea
Kahit saang bahagi ng South China Sea, pag tayo ay sinaktan, sabi nga ni PBBM, may mamatay lang na service personnel dyan. He will invoke the treaty, yung Mutual Defense Treaty natin. Oh. 'Di ba? Eh yun po yung mga bagay na wala sa mga nakaraang administrasyon. Wala. O eh ngayon, 'di ba? Sino may kasalanan? The president came to China last January, 'di ba? Last year. Para saan? Para po dito sa maging maayos yung lagay diyan sa West Philippine Sea. At ang mandato niya, kabilang sa kanyang sinumpaan ay protektahan ang interes natin, ang integrity natin diyan sa West Philippine Sea. Eh wala naman dong kasunduan sila na ano na umayon siya eh. Kaya nga ang sinasabi doon is he was briefed. 'Di ba? Ang tawag pa nga nila doon ay Marcos Chi understanding. 'Di ba? Yun yung bagong model na sinasabi nila. Bakit? Siyempre pag nabulok na 'yan, ano na tayo, tahimik na. Wala namang magtatayo doon. Hindi kami, hindi rin kayo. Walang gagalaw doon. That is the new model. Pero ang totoo, pag nagtayo ba sila doon, may magagawa ba Pilipinas? May magagawa ba si PBBM? Eh kahit mag-jet ski siya doon, di siya makakapigil pa sa mga inchik na gawin ang gusto nila eh. Oh, 'di ba? I-invoke man niya ang Mutual Defense Treaty, it's too late. Bakit? Eh nakaposisyon na naman ang mga inchik doon. 'Di ba? Kaya tama po, hangga't maaga ma-prevent ng presidente natin na makakuha uli ng panibago ang mga Chino. Wala silang pakundangan. They don't even care yung code of yung declaration of conduct diyan sa South China Sea. Wala sa kanila 'yan. Ginagamit they only care kapag pabor sa kanila, sa kanilang interest, yun lang. Sabi JDB, naalala ko yung Chief of Staff panahon ni Pinoy, sinabihan na pala na may structure na ginagawa ang Chinese military pero pinagsawalang bahala lang pala na news yan. Totoo yun. Totoo po yun. Pinagsawalang bahala nila. Bakit? Para hindi na daw po mag-escalate palalo. Kasi ang problema nila, yung mga mangingisda sa Zambales, hindi na po mga taga Pangasinan, hindi na makapunta at mangisda sa loob ng Scarborough Shoal. May mga bantay na incheck. Ang mali naman nila, sana nung sinang-ayunan nila yan, ay sinabi nila doon na, sige, magtayo kayo ng structure dyan, mga ganyan-ganyan. Hindi na kami papalag kung yan ang gusto nyo, pero balik natin sa status quo na nakakapangisda ang mga Pilipino. Total, meron naman tayong outstanding na demandahan. Atinan nyo na lang, o kung hindi, okay lang. Pero payagan nyo, huwag nyong harangin ang mga mangingisdang Pilipino. Wala, hindi rin ginawa yung mga tao ni Pinoy eh. Di ba? Alam nila yun na meron talaga eh. Maging mga mangingisda, nagre-report nun. Sabi ni Flora, the weak leader will fight for the country. That's how weak he is. Yung matapang na presidente, bahagang buntot sa China. I agree. Diba? Sinabihan pa lang, there might be trouble. Nako, giyera na daw. Sus Mariosep. Ang China nga, hindi malaman kung makikipagyera ba. Dahil alam nila, delikado lagay nila. Wala silang maaasahan. Not even Russia. Ginagago rin nila ang Russia, inaagawan din nila. Okay? So yun napakaganda ng ginagawa ng presidente rito. He rescinded mga agreements na yan. So dapat itong China, part of the history na lang nila yan. Sabihin man nila na tangina binudol kami ng mga Pilipinong presidente, okay lang yon. If that is the right term for that, so be it. Ang importante ay nagawa ng presidente natin ang sinisigaw ng mga Pilipino noong panahon ni Digong, reassert our
rights sa West Philippine Sea. Bagay na hindi niya pinakinggan at inaksyonan. O maaaring pinakinggan niya, ang naalala ko lang, minura niya lang. Kayo pumunta doon. Hindi ba ngayon binubudol niya rin si PBBM? Sige, pumunta kayo doon, magtayo kayo doon. O sa Ayungin Shoal, sa BRP Sierra Madre, tayo kayo doon, tignan lang natin kung anong mangyayari. Bakit? Kasi ichuchuchu niya sa China. No, si Marcos nagpapadala ng mga ano ron, magtatayo ng konkretong base doon sa Ayungin Shoal. Abangan nyo na agad. No, ichuchu niya eh. Kaya nga mabuti, hindi nilagay nila PBBM ang anak niya sa DND. Di ba? Okay. So, iwan muna natin ito.